always say, you can't manage what you can't see. Monday.com shows you the full picture like that. Statuses, timelines, budgets. A pleasant evening everyone. I'm very sorry po sa medyo na late po tayo. Medyo ang dami pong changes ng ating pong tinatawag po ng mga paraan ngayon ng pagla-live. So medyo hindi updated si teacher. So ganun pa man, hindi po tayo mahadlangan sa atin pong pagsasama-sama at pagsasalo-salo ngayong gabi. Good evening po. Thank you, Sister Cello. Good evening. Narito na si Brother Kaloy, Sister Juliet. A blessed evening, everyone. Siguro ko po ay intay tayo ng ilang sandali. Sister Ruth, good evening po sa inyo. Ang Diyos po ay mabuti. Sa kabila po ng medyo maraming changes. Sister Annie, good evening. Herlin, good evening. Ganon din kay Nico. Welcome po. Chineret, good evening and welcome. Sa Diyos po tayo magkakaroon lamang ng tunay na tagumpay. At sa gabi pong ito, umasa po tayo sa isang magandang biyaya. Gamitin naman po ang inyong lingkod, Teacher Chanda, Sister Chess, ay good evening. Good evening po. Pastor Jerry, good evening po. Sir Ivy Kalubag and Ma'am Yolanda Dimalig. Ganon din si Ses, Brother Joselito. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ilang sandali lang po ay sisimulan na po natin at hindi na po natin patatagalin ang ating pong pag-aaral ngayong gabi. Sir Carmen, good evening po. Good evening. Mabuti po ang Panginoon. Although tayo may kakulangan pagdating sa technology, mga changes, nariyan naman po ang ilan nating mga kasama na umagapay. Salamat po sa Panginoon. Praise God. Sister Grace, good evening po. Ganon din kay Sister Rebecca, good evening. Tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. At simulan po natin ang pag-aaral na ito sa pamagitan po ng pananalangin. At tayo po ay dudulog sa lahat na ngayon po ay naririto na. Sama-sama po tayo, buklurin natin ang ating pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoon. Tayo po ay darako sa pananalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, tumatawag po kami at pinagkakatiwala ang gawain pong ito sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Kami man Panginoon o God, hallelujah, hindi karapat dapat, pero dahil sa iyong
pag-ibig, sa iyong kabanalan at gayon din sa iyong biyaya, kami naman, O Diyos, ay nakakalakad ng naaayon sa iyong dakilang pangalan. Tulungan mo po kami sa aming pag-aaral. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mataas, at gamitin mo, O Diyos, ang iyong lingkod sa gabi pong ito, at pagpalain mo naman ang iyong mga anak na ngayon ay naglaan ng kanila pong panahon para sa pakikinig ng iyo pong magandang balita. Marami pong salamat. Minsan pa kami po, Panginoon, ay naglalagak ng buong tiwala sa pangalan mo po, Jesus. In your mighty name, Jesus. In Jesus' name, and good evening po sa inyong lahat. Sa gabi pong ito ay hindi na po natin pagkatagalin ang atin pong mga introduction. Sa biyaya ng Panginoon, kukuhanin po natin ang ating pong pag-aaralan dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Una po nating basahin from the New International Version, Acts 17:26. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. From one man, He made all the nations, that they should inhabit the whole earth, and He marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. So wika naman pong Tagalog sa Magandang Balita Biblia, ito po ang pagkasabi. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. So, minsan pa, magandang gabi po sa inyong lahat. Dito sa ating binasa sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 26, ito po'y nag-a-affirms na ang ating Diyos ang nagdedetermine ng oras, ng panahon, for nation sa ating pong mundo at sa bawat individual na katulad po natin. Ang panahon o ang oras ay bahagi ng divine plan ng ating Panginoon. At wala pong bagay na mangyayari na wala po sa kanyang kontrol. Kaya ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos pag ang pag-uusapan natin ay oras, panahon, pagkakataon? Tinatawag po natin ito time. Time o oras ay isa po sa napakahalagang resources sa ating mga buhay. Ito po ay limitado. Wala pong nakakaalam kung gaano ang at ito po, pag sinabi nating limitado, meron po itong mga hangganan. Isa din po, ang time is constantly passing. Lumilipas po ito. Hindi po nananatili. It cannot be reclaimed once it is gone. Kapag lumipas ng isang oras o lumipas yung panahon, kahit po anong gawin natin, hindi na po maibabalik. Katulad po ng mga pangyayari. Kung nangyari nung linggo ay nagkaroon po tayo ng maganda pong serbisyo sa ating Panginoon, tapos na po yun. Maaring magkaroon tayo ng susunod na serbisyo, pero hindi na po sa araw na yon at sa oras na ibang panahon na po. Yan po ang katangian ng oras o ng tinatawag nating panahon. So the Bible speaks extensively about time, emphasizing its importance. Napakahalaga po ng panahon at ng oras. Ito po ay hindi nagtatagal. Ang oras po ay pangkaraniwan in nature. Ito po ay panandalian. At ang oras po itinuturo mula sa salita ng Panginoon na tayo po'y katiwala
So dapat ang ating panahon na ipinagkatiwala sa atin bilang mga lingkod ng ating Panginoon, ito naman ay magamit po natin in a wise way, sa matalino at maayos na kaparaanan. Ngayon, the Bible begins with God creating the universe. Sabi nga po sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So what does it mean? This verse implies that time, ang oras, had a beginning and that God exists outside of time. Okay. Ang oras po ay may pasimula dahil ang Diyos ang may likha po nito. So beyond that, bago pa ang oras na nalikha, naroon na existing na po ang ating Panginoon. Ang akin pong binabanggit po sa inyo ay pagpapaunawa that God is the creator of what you call time, oras, panahon, o sandali ng ating mga buhay. Ang sabi nga po sa Psalm chapter 90 verse 2, it reminds believers that God is eternal. It means existing from everlasting to everlasting. Simula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Yan po ang ating Diyos. Samantalang, bilang tao, as human, we are bound by time. Ibig sabihin, bawat isa po tayo ay sakop na pasailalim tayo ng oras at panahon. Samantalang ang Diyos ay above. Una pa siya sa tinatawag na nilikha niyang oras o panahon. Kaya nga po, sa katotohanan, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang nakaraan, ang kasalukuyan, and even ang hinaharap simultaneously. Ganyan po ang ating Diyos na lumikha ng oras, panahon, o sandali. Kung ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa oras, napakagandang maunawaan ang pananaw o perspektibo ng ating Diyos patungkol sa oras. Sabi po sa aklat ng 2 Peter chapter 3 verse 8, with the Lord, a day, ang isang araw, is like 1,000 years. And 1,000 years are like a day. Ang isang araw po sa ating Panginoon, ito ang perspektibo ng Diyos pagdating po sa oras, panahon o sandali. Ang isang araw sa Panginoon ay katulad po sa 1,000 taon. Yan po yung katumbas. At yung 1,000 taon ay katulad naman ng isang araw. Tandaan po natin, that is the God's perspective on time. So, ano ang hina-highlights ng versikulo pong ito? This passage highlights that God experienced time differently from human. Magkaiba po. So, His eternal nature, yung pagiging walang hanggan ng ating Diyos, allows Him to work out His plans in perfect timing. And even when human cannot fully understand. Kaya may mga bagay na hindi talaga natin maarok, hindi natin basta-basta maiintindihan because of magkaiba ang ating nature sa ating pong Panginoon. Ngunit sa pasimulang yan, na akin pong binabanggit po sa inyo, gusto ko pong maintindihan natin ang bahagi pong ito. Una, yung kahalagahan at kaigsian ng tinatawag po nating oras, panahon, o sandali. Napakahalaga po na maintindihan at mapahalagahan natin ang isang bagay.
sapagkat hindi lahat ng oras ay mayroon tayong panahon. Dahil nga, ito ang sabi ng salita ng Panginoon na siyang basehan ng ating pag-aaral. Sabi po sa James chapter 4 verse 4. Dinidescribe niya ang buhay. Yung mayroon po ang bawat isa, ako at ikaw. Dinidescribe po ng salita ng Panginoon ano ang iyong buhay. Sa Santiago 4:14. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Walang sino man sa bawat isa po sa atin ngayon ang magsasabing siya'y mananatili habang buhay. Ang katotohanan, nang simula po tayong isinilang, nagsimula na din po ang katotohanan, tayo po naman, pagdating ng tamang panahon, ay mamamatay. Iyan po ang buong katotohanan. Kaya nga't sinasabi, maigsi. Sa sandaling panahon, lumilitaw, pagdakay na papawi. So, makikita natin bilang mga mananampalataya, ipinapaalala ng salita na ito ng Panginoon. Be wise. Be wise in using time na ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Why? Hindi lahat ng panahon mayroon tayo at masasabi nating hawak natin ito. Stewards tayo, pinagkatiwalaan bilang patunay ang ating buhay, hindi nga natin alam kung hanggang saan. May mga panahon na taong umiidad, mahigit 100, may mga tao naman, batang-bata pa, natatapos na ang kanyang panahon. Sino nga ang nakakaalam? Kaya't bilang matalino na mananampalataya na pinagkatiwalaan ng Panginoon, ng buhay, ng panahon na nanggaling po sa Kanya, let's use it in a wise way. Yan po ang salita ng Panginoon. Dahil unang-una, minsan marami tayong pagpapaliban at minsan ipinapangako natin ang bukas. Pero ang katotohanan po, walang nakakaalam sa atin kung hanggang kailan po ang ating buhay. Kaya kung matalino po tayo, kung ano man ang po pwede po nating ma-enjoy, pwede po nating maipaglingkod sa Panginoon, mga bagay na po pwede po nating itulong, mga pagmamahal na po pwede po nating i-share, hindi sa mga darating na panahon. Bilang mananampalataya, dapat ngayon. Amen. Praise God. And even sa kaligtasan, and even po sa pagpapakatapat sa ating Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan ang pagbabalik ng Diyos. Yes, malapit na. Pero kailan, di natin alam. Kaya kung wise po tayo, gamitin ang panahong nakalaan sa atin ng Diyos sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon at hindi po tayo mawawalang halaga at hindi po tayo magsisisi sa bandang huli kung tayo po'y magiging wise sa paggamit ng panahong ibinigay ng ating Panginoon. Asking God for wisdom. Sinasabi po ng salita ng Panginoon sa Psalms 90 verse 12. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming kaarawan, upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Church, bawat isa po sa atin, marami tayong bagay na maaaring hindi natin alam o wala tayong kasiguraduhan. Pero alam niyo po ang sabi ng salita ng Panginoon, sa Kanya po, mag-ask tayo ng karunungan. Kaya i-recognize natin at ini-encourage tayo bilang mananampalataya to seek God's guidance kung paano natin i-spend ang mga panahon na ipinagkatiwala sa atin. Maaaring sinasabi po natin na
hindi ko alam kung paano ako gugugulin ang mga bahagi kong ito, paano ko magiging mabuting mamamayan, mabuting anak, mabuting kasambahay, mabuting magulang. Paano ko gugugulin ang mga panahong ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Ang katotohanan po niyan, ang Diyos po ay tapat na sa panahon na hinihingi natin ang mga gagandang bagay na ito, paggamit po tayo, ma-spend natin yung time na binigay sa atin ng Panginoon, focus tayo sa Diyos na siyang pinanggagalingan ng tunay na karunungan. Upang sa ganon, mga kapatid, ang panahon, ang oras, ang mga araw, mga buwan ay pinagkatiwala ng Panginoon ay maging makabuluhan sa bawat isa po. Huwag po tayong papayag na lumilipas ang mga araw, mga sandali ng buhay natin na hindi natin na-fulfill yung pinaka-real purpose kung bakit po tayo ay naririto. Kung ikaw ay magulang, ask God, Lord, paano ako magiging mabuti sa aking asawa, sa aking anak? Huwag po nating hahayaan na dumarating yung mga panahon na uubos yung panahon at pagkatapos pagsisisihan natin, hindi na natin maibalik. Bilang mga magulang, gusto ko po itong heart to heart na sa inyo po ay ipabati. Hindi lahat ng panahon ang inyong mga anak ay kasama nyo. Amen? Ipagkakataon, habang maliit yan, ang gusto niyan sa tabi nyo. Pero may panahon, habang yan ay lumalaki, ang gusto niyan, ang kasama niya, kaibigan. At minsan may pagkakataon, kapag yan naman ay nagkaroon na ng pamilya, hindi na ikaw ang priority. So anong ibig ko pong sabihin? Habang may pagkakataon at panahon, yung mga bata po natin, bigyan natin ng time. Bigyan natin ng panahon. Sapagkat darating ang oras, lalakad sila sa sarili nilang daan. Ikaw po ay hindi na prioridad niyan. Hindi na maibabalik kapag lumipas ng panahon yan. Sa mga mag-asawa. Sa mga mag-asawa po, napakahalaga ang mga panahon na ibinigay po sa atin ng Panginoon bilang mag-asawa. Iparamdam ninyo ang kalinga, pagmamahal, pangunawa, at higit sa lahat ang respeto sa isa't isa. Huwag po kayong matutulog sa gabi nang mayroong mga alitan o mga di pagkakaunawaan. Napakasakit na isang araw, nagkahiwalay kayo o kaya naman sabihin na natin na hindi nyo na isaayos yung mga bagay-bagay, may mga sama kayo ng loob, galit. At hindi natin alam, kinuha siya ng Panginoon o kinuha tayo ng Panginoon, ganun-ganun na lang ba matatapos yon? Sabihin po natin, Pastora, ba't naman sinasabi mo yan? Dahil hindi po natin hawak ang ating buhay. Huwag niyo pong pababayaan na may mga bagay na lumilipas na hindi po tayo maayos. Manalangin magkasama, ayusin yung mga bagay-bagay, huwag hayaan na lubugan ng araw. Kasi po bilang mananampalataya, napakahalaga po ng magandang relasyon sa harap ng Diyos at sa atin po namang magiging halimbawa sa ating mga pamilya. Sa ating mga magulang, mga anak na naririto, habang buhay ang inyong mga magulang, iparamdam ang pagmamahal. Ang panahon ay hindi natin alam. Kailan tayo magpapahalaga kung wala na sila? Di na nila nararamdaman, di ka na nila maririnig, kahit ano pang iyak mo. Kaya kung sino man ang higit na dapat po nagugugol ng mga panahong katulad dito, panahon ng pangunawa, panahon ng pagmamahal, napakarami na pong bagay na sa mundo pong ito ay umaagaw ng ating mga atensyon, umaagaw ng ating oras, umaagaw ng ating pong lakas. Huwag niyo naman pong hayaan
na ang ating pong unang-una, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay mawalan tayo ng panahon. Ang ating pamilya na ating una pong ministeryo ay mawalan din tayo ng oras. Hindi po masama ang magtrabaho, hindi po masama ang maglaro, hindi po masama ang makipagkaibigan. Pero kanino po natin ginugugol ang ating mga oras, lalo na sa kapanahonang katulad ngayon na ginagawa po tayong busy ng kaaway. Pag-isipan po ninyo ang mga bahagi pong iyan. Ganon din po, napakahalaga na ang oras natin, sabi ng Biblia, sa aklat ng Ephesians chapter 5:15-16, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Are you agree with that? Itong passage na ito ay nagpapaunawa sa atin na ang panahon na mayroon tayo ngayon, it is a gift from God. Ang isang regalo sa katotohanan, pinahahalagahan. Ginagamit ang tama. Kung ang panahon, ang oras na ito ay regalo mula sa Panginoon, huwag nating sayangin. Huwag nating pabayaan na mawalan ng kabuluhan sa mga bagay na pinagkakaabalahan natin. Kung ang mga bagay na ito ay hindi kaluguran sa Diyos, talikuran. Kung ang mga bagay na ating pong pinaglalaanan ng ating panahon ay makapagpapalayo sa ating Panginoon, tanggalin. Mahirap po ba yan? Kung mahal natin ang Diyos, wala pong bagay na mahirap. Yung mga panahon ngayon na pasama ng pasama, alam niyo po ba, yan po ay isang pagkakataon, paalala sa bawat isa po sa atin na ang salita ng Diyos ay tunay, totoo, nagaganap. Kaya, bakit naman sa pagkakataong ito ay marami pa sa atin ang the word is nagpapawalang bahala, nagpapabukas-bukas, kung meron po tayong alam na dapat ng isagawa, lalo na sa ikaluluwalhati, ikalulugod ng ating Diyos, sa ika-aabot ng ating kapwa, sa ikatitibay, sa ikalalakas nila, huwag nang ipagpabukas. Habang may pagkakataon pa tayo, gawin na natin. Pag-usapan natin ang mga ministry natin sa Diyos. Ito po ay pangkaraniwan. Sa simbahan, nung nagsisimula sa pananampalataya, nakapaglalaan naman ng panahon, manalangin, sumuporta sa gawain, sa mga fellowship. Bakit kapag tayo po'y pinagpala na ng Diyos, nalilihis ang marami po sa atin? Huwag nawa. Kapag tayo pinagpapala, dapat mas lumalim naman ang ating pong pananampalataya sa Panginoon. Pinagpala na po tayo eh. Huwag nawa ang pagpapala ang maglayo sa atin para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Maglaan at napakasaya po ng buhay, napakasaya ng pagpapala, napakasaya ng tagumpay na kasama ang Diyos. Pero alam niyo po, kahit po kayo makikita po ninyo sa mga karanasan natin ngayon, sa nakikita natin sa mundo, marami ang tagumpay, marami ang tanyag, pero kapag wala pong pananampalataya at wala ang Kristo sa buhay nila, kalunos-lunos at napakalungkot ng kanilang pong mga nararanasan. Kaya sa panahon ngayon na pasama ng pasama ang mundo, dapat tayo naman magpakalalim sa pananampalatayang ating nasumpungan
talikuran ng kasalanan, sumunod sa ating Panginoon, magpakatibay, sapagkat ito na ang tamang panahon para po tayo tumayo sa ating mga pananampalataya. Colossians 3 verse 2 urges believers to set your minds on the things above, not on earthly things. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Napakaganda pong paalala niyan. Paggamit po sa atin pong mga panahon na ibinigay ng Diyos, ay napakahalagang nakapokus tayo to please God. Alam niyo po kung lahat lang sana ng tao, ang layunin sa buhay ay makapagbigay kaluguran sa Diyos, sana walang away-away. Sana walang nakawan. Sana walang korupsyon. Sana wala pong sakitan. Kasi kung ang layunin natin, eternal na bagay, kasi lahat ng bagay po sa lupa, lahatin na po natin. Lahat yan temporary. Samantalang ang mga bagay na eternal, ito po ang makapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Ano pong mga halimbawa niyan? Patungkol po sa pagmamahal sa ating kapwa, which is one of the greatest commandments. Kung paano natin minamahal ang Diyos, una sa lahat, buong puso, buong kaluluwa, that is number 1. Ang ikalawa, mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Isang bagay po yan na hindi kayang nakawin. That is what you call eternal. So, i-share din natin ang salita ng ating the good news. Kailan ba tayo nakahuling nakapag-share ng salita ng Diyos? Kailan ba natin na ipakilala ang ating Panginoon? Minsan, parang ikinahihiya ng iba, sana wala po dito. Yung iba naman, nahihiya, yung iba naman walang panahon. Napakarami po ang puso ngayon na nangangailangan ng Kristo. Dangan wala pong nagpapahayag sa kanila. Panahon na siguro, sabihin natin wala po akong panahon, hindi ko kayang humayo. Saan ka ba? Mag-aaral ka? Ang field mo, mga kaklase mo, teacher mo. Nagtatrabaho ka? Kanino mo i-share? Sa kasamahan mo, sa mga katrabaho mo. Saan mang field kayo naroroon, diyan po kayo gamitin ng Panginoon. Sinasabi natin na ang mga bagay na eternal, hindi po ito kayang nakawin ni numan. And one way po is sharing the good news. Another po is yung atin naman mga pananampalataya, magpakalago tayo. Paulit-ulit naririnig sa ating mga mahal na pastor, huwag pabayaan ang panalangin. Huwag pabayaan ang pagdalo sa gawain. Huwag pabayaan ang salita ng Diyos. Huwag pabayaan ang ganitong uri ng mga gawain. Bakit po? Kailangan nating mag-mature. Kailangan nating lumago sa pananampalataya. Dahil kahit anong tagal mo, hindi basihan po ang tagal natin sa iglesia. Hindi po basihan ang tagal ng ating paglilingkod. Ang basehan po, gaano tayo lumago at gaano tayo naging matapat sa Panginoon. At isa pang bahagi po, hindi po basihan na lagi tayong nasa simbahan, maliligtas tayo, maliban na lumago po tayo sa ating pananampalataya. Amen. So, earthly achievements, lahat ng ating na-achieve dito sa mundo, maglalaho po yan. But, ang mga investment natin, na una kong nabanggit, it will endure forever. Sa mga binahaginan mo ng salita ng Diyos, pagdating natin sa kaharian ng langit, babatingin ka, pasasalamatan ka, hindi mo na maalala, ako yung nasharean mo ng salita ng Panginoon. Nung nasa jeep, ako yung binigyan mo ng tracts at nakilala ko at nagpasimula akong maglingkod sa Panginoon. May mga kasamahan ka na naroroon, na tuwang-tuwa at pinapasalamatan ka. Hindi po mawawala yan at hindi kayang nakawin yan. Amen.
And then, ganun din, mga kapatid. Doon sa Proverbs 6, 9 to 11, merong warning. May warning. Kanino po? Against laziness, katamaran. Ikinukumpara po ang isang tamad sa isang magnanakaw na kung saan ay nagbibring o nagdoresulta ng kahirapan. Basahin ko po sa inyo. Hanggang kailan matutulog ka o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog, sa gayoy iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata. So, ang ibig sabihin, ang pagiging tamad ay pag-aaksaya ng panahon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, nililid po tayo ng katamarang ito para hindi ma-fulfill ang mga potential at mga kakayanan natin. At ang sabi ng Biblia, kapag hindi tayo nagsumikap, at sabi nga ay naging tamad, kaya marami po ang naghihirap. Sa katotohanan po, napakayaman ng Pilipinas. Sa katotohanan po ay marami po sa atin ay naghihirap pa rin. Bakit po? Hindi naman po lahat, pero mas marami po ang sinasayang ang oras, kaya po nagsisipaghirap. Bilang mananampalataya din, hindi po kalooban ng Panginoon na tayo po'y naghihirap. Kaya sa pananampalataya, maging sa buhay na ito, sabi ng Biblia, huwag po tayong maging mga tamad. So, ang Panginoon ay punong-puno ng napakagandang aral patungkol po sa panahon, sa oras, at mga sandali. Isa pa pong binabanggit sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit silang nagaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may pakpak na parang agila, sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. Waiting on God's timing. Trusting God. Pag pinag-usapan natin pagtitiwala sa Panginoon, it requires patience and faith. Knowing that He works all together for good. Sabi nga sa Romans 8:28, nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti na nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay, niya o mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. May promise ang Panginoon sa bawat patuloy na naghihintay at nagtsatsaga, oras pa rin ang pinag-uusapan. Isang bagay na pinakamahirap gawin ay ang maghintay. Dito po lumalabas ko anong ating mga inuugali. Pero ang sabi ng Panginoon, for those who wait on the Lord will renew their strength. Kasama ka ba sa naghihintay ngayon sa Panginoon? Although naiinip na tayo, wag po. And ganun din po, through the scripture, God acts at just the right time. Pag-usapan natin oras, panahon. Alam niyo ba ang napakaganda sa Panginoon? God's timing in the Bible, ito ang tama pong oras. Kaya nga, even po yung pagdatal ng Panginoon, yung kanyang pagkamatay, yung kanyang resurrection, nasa oras po yan. Kaya ano pong ibig sabihin? Nangyari ang lahat ng yan sa plano at panahon na itinakda ng Panginoon. So, magtiwala tayo sa Diyos. Lahat ng nangyayari sa ating mga buhay, bigay lang natin ang ating pagkakatiwala, manalig, lumakad na naayon sa kanyang kalooban, hingiin ang gabay mula sa Panginoon, yung mga kahinaan natin, ilapit natin sa Diyos. At tunay naman po, ang oras na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay magagamit natin sa makabuluhan, sabi natin ay fruitful na mga bagay at higit sa lahat,
ang Diyos po ang mabibigyan ng kaluwalhatian. Dahil nga po ang ating oras ay medyo kinapos, kaya naman po dito po tayo sa conclusion ngayon. Ang Biblia o ang salita ng Diyos nag-o-offer po sa atin at nagbibigay po sa atin ng karunungan patungkol sa panahon, oras, o sandali. Napakahalaga po nito na nanggaling mula sa ating Diyos. Anuman na meron po tayong ikinabubuhay ngayon, mga pagkakataon, makapag-aral, pagkakataon na makapagtrabaho, panahon para makapaglingkod sa Diyos, panahon makasama ang ating pamilya, panahon makapanalangin, makapakinig ng pangangaral ng salita niya. Ito po lahat ay galing a precious gift from God. So anong gagawin po natin? Unang-una, matutunan po natin magpasalamat sa nagbigay nito. Hindi lahat ng tao ay nagkaroon pa ng pagkakataong katulad mo. Mayroon pong kagabi na tulog, pagising ng umaga, tapos na ang kanyang panahon. Samantalang ikaw ay malakas, samantalang ikaw ay narito at nakakapakinig, purihin natin sa ating mga buhay ang Diyos na nagtiwala at nagbigay ng panahon, buhay, lakas sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos ay nagpapaunawa din po sa atin na ang buhay, ang panahon, ay may kaigsian. So anong gagawin po natin? Lagi nating samantalahin ang pagkakataon. Huwag magpabukas dahil hindi natin hawak ang bukas. Gumawa ng mabuti, yung bang sa paggawa po ninyo, ang isipin ninyo, hindi natin alam ang darating na araw. Huwag mong ipagpabukas ang mga bagay-bagay. Kung magagawa ngayon, gawin. Kung ngayon ay makapagpapatawad, huwag nang patagalin. Kung ngayon ay magtatapat sa Diyos at ang buhay ay maibibigay mo na ng buong buo sa Panginoon, huwag mo nang hintayin na mayroon ka ng kasakitan, wala ka ng panahon at hindi mo na kayang maglingkod. Ngayon ang tamang panahon para maglingkod sa Diyos. Ganon din, dahil sinasabi natin na ang buhay ay maigsi. Kung mayroon man dapat mahalin, patawarin, kalingain, abutin, ibigay na po ang panahon ngayon. Huwag patagalin, ipagkatiwala sa Diyos. And ipagkatiwala nyo naman lahat ng inyong hinihiling sa Diyos. Sa tamang panahon, ang Diyos naman po ay sasagot. Hindi po dahilan yung ating kainipan para mawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Ang Diyos po ang nakakaalam ng tamang panahon. Mari ang hinihiling natin, hindi po mo pa tatanggap ngayon kasi po hindi ka pa handa. O maaring makasama sa iyo o kaya naman mayroon pang inaayos sa iyo ang Diyos. Kapag ipinagkatiwala na natin sa Diyos anumang bagay na hinihiling natin, antayin po natin ang God's perfect time. And then, in every moment na ibinigay sa atin ng Panginoon, gawin natin to glorify His name. In everything we do, nagsasalita ka, lumalakad ka, umaawit ka, kumakain ka, everything, gawin natin na ang nag-glorify ay si Lord, hindi ang sino man sa atin. Amen. Praise God. At ganun din, bilangin natin ang ating mga araw. Buong-buong tiwala at lagi nating iisipin, may buhay na walang hanggan. Kung ang Diyos ay naghahanda doon sa lugar na paglalagyan ng bawat isa sa atin, ito naman yung panahon na tayo din naman ay magsipaghanda. Huwag magpaliban. Walang tamad-tamad. Walang mananampalatayang tamad. Tayo po ay gumawa. Tayo po ay maglingkod, tayo ay umabot, tayo ay magpakatapat. Makikita po ninyo, yayaman tayo espiritual, yayaman tayo sa buhay na to. Hindi po masamang yumaman kung tayo po ay masipag at tama naman, ay lalo na sa espiritual. Bakit hindi naman po? So once again po, ang buhay natin
ituon sa mga bagay na eternal dahil magpe-fade, matatapos ang lahat ng bagay dito na material at mga bagay dito sa mundo. Pero kapag tayo nag-invest sa mga bagay na eternal, ito po ang walang hanggan. At bilang mananampalataya, kung sino man po ang dapat magpahalaga sa mga sandali, panahon, araw at taon na mayroon tayo ngayon, ikaw na nakakilala sa ating Panginoon na siyang may likha at may gawa ng panahon ng buhay na ito, dapat tayo po ang nagte-treasure niyan. Sa ating pagtatapos, pag sinabi po nating treasure, hindi po yan itinatapon. Kapag yan po ay kayamanan, yan po yung iingatan. Matanong ko po kayo, paano niyo po iniingatan ang buhay na ipinahiram sa inyo ng Diyos? Wala na po tayong panahon para sa mga alitan. Wala nawa tayong panahon sa mga inggitan. Mayroon pa ba sa inyo na apektado ng kung ano-anong mga usap-usapin? Ito na po yung panahon na lumakad tayo ng matapat sa Diyos. Hilingin natin, Panginoon, ano man ang nariritong bigat sa aking dibdib, sa aking kapatid, alisin mo ito, Panginoon. Gusto ko pong lumaya. Ang pagpapatawad ay kagaanan mo, hindi kagaanan ng taong nakasakit sa iyo. At sa panahon ding ito ang panahon, this is the time na tayo po ay lumakad nang naaayon sa kalooban ng Diyos, huwag sa kalooban ng ninuman, sapagkat ang Diyos po nalalapit na, wala na tayong panahon para sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Nawa, mga kapatid, ibigay natin ang glory at honor sa Diyos na nagbigay sa atin ng panahon, ng oras, at mga sandali ng ating pong mga buhay. Tayo po ay mananalangin. Tayo po ay sa Panginoon ay muling maglalagak ng ating pong tiwala. Isuko ang anumang bahagi ng buhay natin na nagugugol natin sa di po kagandahang mga pangyayari. At nawa po, ang mga tao po na narito ngayon, dumulog tayo sa Diyos. Ano pa yung mga bagay na hindi natin naiaayos at hindi natin natatama? Ito na po yung panahon. Tulungan tayo ng ating Diyos. Let us pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit ng mayroon pong pagpapakumbaba. Ikaw, O Diyos, ay nagtiwala sa amin, ipinikaloob ang buhay, kalakasan, maging ang mga sandali, oras, panahon na ito, O aming Diyos. Magamit nawa namin ito sa makabuluhang bagay. Ilayo mo kami sa anumang uri ng kapahamakan, sa anumang uri, O Diyos, ng mga kasakitan. Tulungan mo kami na mapahalagahan po namin, O Diyos, na ang biyaya mo sa amin na buhay at kalakasan ay magugol namin sa ikalwalhati mo, Panginoon, sa tataas ng iyong dakilang pangalan. Magkaroon ka ng kahabagan sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo po kami at maraming salamat sa amin pong pagkakataon na ito na ikaw ay aming muling nakapiling. Minsan pa, O Diyos, titiwala po ang bawat isa po sa amin sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. God bless you po, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pahalagahan ang oras na mayroon ka ngayon. God bless you po. God bless you.